Richard pagdating sa looks. Siya magiging boses natin sa Kongreso. Sa batas na Pro-Pasig, panalo ang bawat pamilyang Pasigueño. Isang malakas na palakpakan para sa ating Congressman, Attorney Ian Sia. Okay, thank you. Ayusin ko lang po yung pantalong ko, baka masita na naman. Salamat po sa nakamis. Sa mga nainis, pasensya na po. Biro lang po yun. Wala po tayong masamang tinapay. Okay, so inausap ako ni Direk. Meron daw po akong 2 oras para magsalita. Pero tingin ko, uwian niya na ako. So, bibilisan ko po ito. 3 bagay po ang gusto ko pong pag-usapan sana sa harapan po ninyo. Una, yung issue ng disqualification. Narinig niyo po ba yun? Yes! Ikalawa po, yung pong issue po ng mga plataforma po. Tayo po ang papalarin. At syempre po, yung pong mga issue ng ating lungsod. So, unahin ko po muna. Sa disqualification po, 2 pong layer po ang sagot po dyan, yung legal at yung pong common sense na sagot. Okay. Legal ho, saan po bang batas nakasulat ang mga grounds for disqualification ng isang tumatakbong kandidato sa Omnibus Election Code? Kailan po naisulat ang batas na yan? 1980, presidente pa po si McCoy. Yung pong mga katagaan na sinasabi na atin pong nakomit, gender insensitivity, gender discrimination, misogynistic or sexist remark, yan po ay mga kataga sa panahon na po natin. Hindi pa po natin narinig yan ng mga panahon ng 1980 kung kailan isinulat po yung batas. Sa makatuwid, hindi po siya kasali sa mga grounds for disqualification. Okay ba yun? Okay. So, yun po yung legal. Pero sa common sense po na sagot, wala po sa mga leader at supporter. At syempre po, sa mga interesado rin malaman kung ano ba talaga ang lagay ni Atty. Ian Sia. Okay. Common sense na sagot. Hindi po babanggitin, pero may mga tumatakbo pong senador ngayon na mas malaki ho ang problema. Yung isa po, pastor, hinanap po sa Davao. Ilang linggo hindi ko nakita. Nasa basement daw po pala. Na-aresto. Saan po yan dinala? Dito po sa atin, sa Pasig. Dito po dinidinig po ang kanyang kaso. Ano po ang asunto niya? Siya daw po ay guilty ng sexual trafficking at abuse of minor. Ang mga edad daw po, mga 12 hanggang 25. Yan po ang mga edad ng mga babaeng na biktima ng sexual abuse. Tanong po, disqualified po ba yung senador na tumatakbo? Hindi po. Hindi po. Kailan mo madi-disqualify? Sabi ho ng Omnibus Election Code, upon conviction by final judgment. Wala pa hong conviction, dinidinig pa lang ho, hindi ko siya disqualifikado. May isa pa hong senador, meron na po siyang warrant of arrest. Pag po siya nakuha ng Interpol, didiretso na po siya sa Netherlands kasama po ng ating dating Pangulo. Ano po ang kasong haharapin nila po ron? Extrajudicial killing. Ilan po ang pinatay na sinasabi na nakalagay po sa dokumento? 5,000 raw po na Pilipino ang namatay dahil dyan sa Oplan Tokhang. Disqualified po ba yung tumatapong senador? Hindi po. Sa makatuwid po, yung pong isang senador na tumatakbo na sinasabi ay nanghalay ng hindi lang isa, napakarami raw ba na biktimang kababaihan, hindi disqualified. Yung hong tumatakbong senador na binagbibintangan na pumatay ng libo-libong Pilipino noong nakaraang administrasyon, hindi po disqualified. Yun hong advokado na hindi naman ho nakaupo, nagbiro sa entablado, disqualified. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Yes. So wala pong dahilan para po tayo na-disqualify. Okay na po ba yun? Okay na. Ano ang plataforma po? Kausap ko po din si Ate Sara. Hindi po niya nabanggit, pero I think dapat po niyong narinig. Yung pong mga senior citizen natin. May senior po pa ngayong gabi? Hindi po. Yung pong mga senior, yung pong inyong mga gamot, ginagawa na po ito sa karatig bayan natin sa Taguig. Inihahatid na po sa mga tahanan. Ganyan po ang gagawin nating pagmamahal at pagsaservisyo sa ating mga senior citizen.
Sino ho maghahatid? Kaya napaka-importante rin po na naging bahagi po ng aming team, si Ate Sara. Naalala niyo po, nung last election, binabanggit ko na po ito ang paghahatid ng mga gamot sa mga senior. Tinanong ako ni Ate Sara, Atty, sino maghahatid? Sabi ko may mga barangay health workers naman. Di ba may barangay health workers na umiikot? Ang sabi ni Ate Sara, di ba Atty, meron ng trabaho yan. Baka naman hindi makarating sa tamang oras yung gamot ng senior. Napaka-importante po, di ba? Na mainom sa oras ang gamot ng ating senior. Kaya sabi niya, Atty, ganito na lang gawin natin. Yung mga senior, hatiran ng gamot, ang maghahatid, yung ating mga kabataan na sa halip na magtrabaho kayo dyan sa mga delivery app na yan, dito kayo sa City Hall magtrabaho, kayo maghatid ng gamot ng ating mga senior citizens sa Pasig. Nang sa ganon, yung mga senior mabigyan ng gamot at ang mga kabataan natin na naghahanap ng trabaho, mabigyan natin ng hanap buhay. Okay po ba yun? Okay. Ikalawa pa ho, dahil siyempre, yung pong pinakita na ho ng mga programa, hindi ko itong palang ho, solve na ho yung mga karamihan ng botante. Pero I think, dapat nyo rin pong malaman. Naalala nyo naman po, nitong mga nakaraang buwan, nagbigay po ang St. Gerard Charity ng bigas para sa ating mga kababayan. Tama po ba? Naalala po nyo? Sa panahon po, nag-diskusyon ni Ate Sara, yung nasimulan na isang private company, kapag siya na po ang ating pong mayora, nagustuhan po yan ng mga kababayan natin, marami pong natuwa. Every 2 weeks po, meron po 5 kilong bigas ang mga pamilyang Pasigueño po sa Pasig. Kakaroon po tayo ng tinatawag na bigas ng bayan. Okay yung sa inyo yun? Okay. So ako naman ho, bilang tumatakbong congressman, ano naman po ang inyo pong maasahan? Una po, dadagdagan po natin ang ating congressman sa Pasig. Kanina, binanggit po ni Consiel K na gusto po niya yung pong tatayong ospital sa panahon po ni Ate Sara dito sa Pinagbuhatan. Bakit to? Dito may pinakamaraming tao sa buong sa 30 barangays po ng Pasig. Andito po ang pinakamaraming Pasigueño. Kaya ho natin gustong madagdagan dahil marami pong tao lalo na sa District 2, magkaroon po ng sariling congressman ang District 2 para ang aalagaan na lamang niya ay ang mga taga-District 2. Okay ho yun? Isa pa ho na gusto ko hong maisulat ho na batas, pagbawal na po natin ng tuluyan ang pagdedetain ng mga pasyente sa private hospital. Kung hindi niyo po alam, pag kayo po na ospital at wala ho kayong sapat na pinansyal, kahit kayo'y magaling na, pag lumabas ho yung bill nyo sa ospital at hindi nyo kaya hong bayaran, hindi ho kayo makakauwi. Alam niyo po ba yun? Marami na po ako natulungan. Sa panahon ko po, kung po ang mapipisil na maging congressman ng ating mahal na lungsod, repasuhin po natin yung batas na yan na sinulat po ni Senator Cayetano at pasalamatan po natin siya dahil nagkaroon na ho ng initiative. Pero sabi nga ho, kaya ho every 3 years bumoboto po tayo para yung mga batas ay napag-aaralan at na-improve. Paano po natin i-improve yung batas na naisulat na? Sa batas po kasi ngayon may distinction. Pag kayo pumunta sa private hospital at kayo ay pumunta sa private room instead of charity, nababaliwala po yung batas. Ano pong i-amenda natin? Whether nasa charity or nasa private room, ang isang pasyente kapag siya po ay magaling na, stop billing na po ang ospital nang sa ganon hindi mabaon sa utang ang pamilyang merong problemang pinansyal. Ikatlong batas na isusulong po at mabuti na rin, nagkaroon po tayo ng intriga sa mga solo parent. Muli, ang aking pong paghingi na paumanhin, napaisip tuloy po ako, ano nga ba ang pwede kong maihaing pabor sa interes ng mga solo parent? Ito po. Yung pong batas, yung BAUSI, RA 9262, ipinukulong na po ngayon ang mga padre de pamilya na hindi nagsusustento sa kanyang asawa at anak. Alam niyo po yun? At marami akong natulungan. Kahit po mga nagtatrabaho sa Middle East, nagawan mo natin ang paraan na mapuwersa sila na magpadala ng sustento dito. Dahil sa mga bansa na yan, batas po sa kanila na ang lalaki, bagamat pinapayagan na magkaroon ng 4 na asawa sa kanilang pananampalataya, kailangan pantay ang iyong pagtrato.
at required na magbigay ka ng sustento. Kaya yung mga OFW po nun, ng mga padre de pamilya na tumalikod sa pamilya nila dito sa Pilipinas, sinulatan po natin ang mga kumpanya na yan at pinaalam ang sitwasyon, pinapili po yung OFW. Uuwi ka sa Pilipinas o magsusustento ka, nagbigay ng sustento. Yung pong mga OFW may pamilya rito sa Pasig. Pero paano ho yung mga nandito naman sa Pilipinas? Meron po akong nahawakan na kaso at doon ko nakita na may butas po itong batas. Bakit ho? Sabi po ng batas, kapag ang isang lalaki ay walang, yes, may obligasyon siya na magsustento, pero kapag wala siyang financial capacity, wala na rin po siyang financial obligation. So ano ho nangyari? Ginamit po yan. May isa po ako nahawakan na kaso, nagkatrabaho po sa isang call center, sumusweldo po ng 120,000 per month. Naghiwalay silang mag-asawa, si Mrs. humihingi lang ng sustento na 20,000 isang buwan para sa kanya at mga anak. Ang ginawa ho ng mister, sa halip na magsustento, nag-resign sa trabaho, umuwi sa bahay nila, nakikisan sa magulang. At dahil wala na siyang trabaho, wala na rin siyang obligasyon. Hindi ko alam, may nagalit po akong sa akin na senior citizen sa Manggahan. Hindi ko alam dito, kakapain ko po kayo kung ano magiging reaction nyo. Ito po ang panukala po natin. Kapag ang isang padre de pamilya na meron naman pala siyang kakayahang magbigay ng sustento, mas pinili niya na makipisan sa magulang, at ang magulang ang nagsustento sa pangangailangan niya, yung magulang ng padre de pamilya, obligasyon mo na rin ang iyong manugang at apo. Sustento mo na rin sila. Tama. Okay po sa inyo yun? Tama. Wala akong nagalit? Doon sa Manggahan, ang sabi sa akin, tumayo. Attorney, ang tanda ko na, bibigyan mo pa ako ng obligasyon. Sa ganun ho nag-iisip, ito po ang sagot ko sa inyo. Ang kasalanan po ng anak natin, tayo po ang mananagot. Di po ba? Meron po tayong anak na minor, sumakay sa sasakyan, pinandar, sumagasa ng mga sasakyan at mga tao, yung gamot at ospital ng masasagasaan at mga nasirang sasakyan. Sino magbabayad? Yung bata? Magulang. Yung magulang. Di ko ba? Wala akong bago sa konsepto. Total naman, kinupok mo. Dapat siyang nagbibigay, ginawa mo parang bata anak mo. Balik natin ang obligasyon ng magulang. Ikaw ang sumagot ng obligasyon ng bata. Tama. Okay ba yun? So yun po, yun pong mga asahan niyo po sa akin. Of course, at personal ko po na commitment sa bawat pasigyan niyo. Kung kayo po ay mangailangan ng isang abogado sa isang usaping legal, as long as hindi ko kayo parehong taga-Pasig, dahil kung pareho kayong taga-Pasig, ang gagawin ko po, sa halip na kayo'y mag-away, pagkakasunduin ko po kayo. Okay lang po ba yun? Tama. At nagawa ko na ito, minsan sa isang pamilya, may iniwanan ng isang lupa, pinag-aawayan ng magkakapatid. Nangyayari po yun. Marami na po ako natulungan na pagkasundo ko yung magkakapatid. Sinasabi ko po, kung mangailangan kayo ng tulong ng isang abogado, nandito po. Hindi nyo lang po ako congressman, ako po magiging abogado nyo sa pagkapanahon na kailangan nyo po ang tulong ng isang abogado.